Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arian. 29 years old na sa ngayon, tubong Pangasinan, pero dito ako nakatira ngayon sa Pugad, Hagonoy, Bulacan. Papa Dudut, marami na akong napakinggang Encanto stories sa inyong channel since 2022 at sobrang nakaka-relate ako. Nasasaktan din ako para sa mga letter senders mo na sinasabihan ng ilang papansin na bashers na kesyo mababaw daw at hindi ka panipaniwala ang kanilang kwento. Nararamdaman ko ang struggle nila kasi nararanasan ko rin na hindi paniwalaan ng mga tao dahil sa kakaibang experiences ko. Pero kahit na alam kong may ilan ang hindi maniniwala sa ikikwento ko sa inyo, itutuloy ko pa rin po ito. Papa Dudut, nabuntis ang aking ina kahit wala namang asawa o nobyo. Siyempre nagulat noon sina lolo at lola at inakala pa nilang nagahasa si mama. Pero nang dalhin si mama sa albularyo, ay nalaman nilang nabuntis si mama ng isang engkanto. Dahil 18 taong gulang pa lamang si mama noon, ay nahirapan siya ng husto sa kanyang buhay. Tumigil siya sa pag-aaral at lahat ng tao ay hinuhusgahan siya dahil disgrasyada siya. Yan ang tawag sa kanya. Marami din na nagsasabi na matalino daw sana si mama pero ang aga-agang lumandi. Dahil doon, Papa Dudut, naging balisa at laging nagkukulong si nanay sa kanilang bahay. Samantala, lumipas ang 6 na buwan. Biglang nanganak si mama nang hindi inaasahan. Kambal, isang lalaki at isang babae. At ako nga yung babae. At dahil nga 6 months lang kaming pinagbuntis noon ni mama, ina-expect ng lahat na ilalagay kami sa incubator. Pero nagulat ang lahat dahil kahit na premature kami ni Wency, ay fully developed ang aming katawan. Isa pa sa naging katangian namin, mapuputi kami pero hindi naman anak araw. Kulay brown ng buhok at natural hazel brown ng aming mga mata. Pero yung itsura namin, Papa Dudut, mahalata mo rin na hindi kami normal kasi ibang-iba pa rin kami ng kakambal ko sa mga normal na tao. Sa kabilang banda, dahil mas matanda sa akin ng halos 5 minuto, ang kakambal kong lalaki ay Kuya Wency ang napagpasyahan kong itawag sa kanya. Yun na nga, Papa Dudut, mabilis kaming lumaki. Natatandaan ko 5 years old na kami ni Kuya Wency noon, pero ang height namin pang 10 years old na. As in sobrang tangkad namin. At napapansin namin na kahit malakas kaming kumain, hindi kami tumataba ng kapatid ko. At sa paglipas ng panahon, lumalabas talaga na iba ang katawan namin sa normal na tao. Magna 9 years old ako nang unang datna ng menstruation. Habang si Kuya Wency naman 10 years old pa lamang nang magsimulang mag-puberty.
Isipin ninyo 10 years old pa lamang pero bumubukol na ang mga muscles niya sa biceps at halos buong katawan niya. At nung pareho na kaming mag-18, labas na ang pagkakaiba namin sa mga normal na tao. Una sa itsura pa lamang. Maraming taga-ibang lugar ang pumupuri sa amin ni Kuya Wency dahil maganda't gwapo daw kami. Matatangkad din kami like si Kuya Wency nasa 6'5" height habang ako naman ay saradong 6-footer. Madalas kaming inaalok na mag-model o mag-artista pero palaging tumatanggi noon si Mama. Palagi niyang sinasabi sa amin na huwag daw kami mag-aartista dahil mabubuking lang na may dugong engkanto kami. Kaya namuhay kaming magkapatid ng simple. In other words, very low profile para hindi kami makakuha ng atensyon mula sa labas. Samantala dahil nga sa kakaibang itsura namin, hindi naman maiiwasang husgahan kami ng kapatid ko ng mga taong nakapaligid sa amin. Kahit ang lola namin ay galit sa amin ni Kuya Wency, si Mama lang ang tunay na nagmamahal sa amin. Palagi niya kaming pinapangaralan na huwag naming dibdibin ang mga negative na sinasabi ng ibang tao sa amin. At yun nga ang ginawa namin, Papa Dudut. Naging nonchalant kami sa mga panlalait at panghuhusgang ibinabato sa amin ng mga tao. Sa kabilang banda, nang magdalaga na nga ako ay palagi na akong nakakakita ng mga multo at iba pang mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Minsan naman ay nagigising na nasa isang malaking puno ako. At may pagkakataon din na nagigising ako ng may mga rosa sa aking tabi. Mapupula at mababango. Kaya naging palaisipan sa akin kung kanino galing yon. Nung tanungin ko naman si Kuya Wency, nalaman ko na sa tuwing nagigising siya ay nakakakita din siya ng rosas na nakalagay sa tabi niya. Nung unay iniisip namin na baka si Mama ang nagbibigay noon. Pero nung ikwento namin yon sa kanya ay nagpanik siya. At sinasabi niya sa amin palagi na itapon daw namin ang anumang bulaklak na makikita namin sa aming higaan pagkagising namin. Samantala isang araw ay bigla na lamang akong inapoy ng lagnat. Palagi akong niyayakap, dinanay at sinasabi sa hangin na huwag daw akong kunin. Kaya nang galing na ako, tinanong ko si nanay kung sino ang kausap niya. Pero ang palaging sabi niya ay wala daw. Dala lang daw yon ng pagkakaroon ko ng mataas na lagnat. Kaya kung ano-ano daw ang naririnig ko. Hindi nagtagal. Lumala ang aking sakit noon. Dumating sa punto na nahihirapan na akong huminga. At yung mata ko ay sobrang labo na. May naririnig ako mga boses. Mga boses na nag-e-echo. Ang nararamdaman ko lang ay humihiwalay na ako sa katawan ko. Para bang kinukuha ako ng mga engkanto. Nakita ko na lamang yung katawan ko na wala ng malay. Nakita ko sina lola at si nanay na iyak ng iyak habang ginigising ang aking katawan na wala ng buhay. Habang si Kuya Wency ay tulala lamang habang nasa isang sulok. Mamayang kaunti may boses na tumatawag sa akin mula sa aking likuran. Anak? Nang makita ko yung taong yon ay umiyak ako. Alam kong siya yung tatay ko. Pareho kami ng hugis ng mukha pati kulay namin. Hinila niya ako papasok sa isang napakalaking puno. Nang makapasok kami, sinalubong agad kami ng mga magaganda at gwapong mga nilalang. Ang daming pagkain. Maraming mapupulang bulaklak sa paligid. Maraming sariwang prutas at mga gintong nagkikislapan sa gitna ng mesa. Marami ang tumingin sa akin at bumate sa pagbabalik ko. Pero hindi yon ang kaligayahan ko. Kaya imbes na maging masaya ay naging malungkot ako, Papa Dudut. Sinubukan kong bumalik.
at hinayaan lang ako ng aking ama na bumalik kung saan ako masaya. Nang magkamalay ako ay agad kong ikinuwento kay mama at lola ang nangyari sa akin. Pero nagiyak sila at nakiusap na huwag akong sasama sa aking ama. Ang sabi ko naman sa kanila ay hindi ako sasama. Ang gusto ko lang naman ay makita at makilala ang aking ama. Makalipas naman ng 1 oras ay buwaba na ang lagnat ko. Doon ay nilapitan ako ni Kuya Wency at tinanong niya sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Kung ano ang itsura ng aming ama. Kung ano ang itsura ng mundo ng mga engkanto. Ikinuwento ko naman sa kanyang lahat. Nakita ko naman na tila nakaramdam ng inggit si Kuya Wency. Kasi never daw nagpakita o nagparamdam ang ama naming engkanto sa kanya. Gusto rin daw niyang makita ito at mabisita ang mundo ng mga engkanto. Sabi ko na lang sa kanya baka sa tamang panahon ay siya naman ang pagpakitaan ni Papa at dalhin sa mundo ng mga engkanto. Samantala Papa Dudut, pagkatapos kong gumaling ay nagpasya sina Mama at Lola na lumipat na kami ng bahay. Mula Pangasinan ay napunta kami sa Hagonoy, Bulacan para takasan ng aking amang engkanto. Nangangamba kasi sina Mama at Lola na makakunin kami ni Kuya Wency ng aming ama at hindi kami makabalik sa mundo ng mga tao. So yun na nga, lumipat kami sa isa pang property ni Lola sa Hagonoy, sa Tibagin Island. Sigurado daw sila na hindi daw kami masusundan ng mga engkanto doon kasi walang gubat o bundok sa islang yon ng Hagonoy. Ngunit nagkamali sila Papa Dudut. Noong time na yon ay nag-aaral ng kolehiyo si Kuya Wency habang ako naman ay hindi muna nag-aral. At sa halip ay tinulungan ko na lamang na maghanap buhay noon sina Mama at Lola. Nanatili kami sa Tibagin habang si Kuya Wency ay nag-boarding house sa Malolos. Dahil nag-aral siya noon sa Bulacan State University. Ang buong akala namin ay okay na ang lahat. Pero isang araw, hindi namin alam na sumama pala si Kuya Wency sa mountain climbing sa Mount Makiling. Pag-uwi niya sa kanyang boarding house sa Malolos, kinagabihan nilagnat siya. Pero nawala rin after 3 days. Kaso Papa Dudut, simula noon ay bumigat na ang kanyang pakiramdam. Nag-iba na siya at naging matamlay na, walang ganang lumabas ng boarding house. Ayaw kumain, laging pagod at saka laging natutulog. Tapos ang laki ng pinayat niya. From muscular to super payat siya. Hindi pa namin ito malalaman kung hindi pa tumawag yung best friend ni Kuya kay Mama. Kaya nung araw din yon ay lumuwas kami papunta ng Malolos para alagaan at ipagamot si Kuya Wency. Samantala, dinala na siya sa iba't ibang doctors dito sa Bulacan at sa Maynila. Pero hindi nila malaman kung ano ang sakit ng kakambal ko. Kaya sa huli inuwi muna namin siya sa Hagonoy at doon namin siya inalagaan. Huminto rin siya noon sa pag-aaral dahil hindi na kinakaya pa ng kanyang katawan. Samantala habang inaalagaan ko si Kuya Wency, ay isang kababalaghan ang nangyari. Natutulog na noon ang kapatid ko at nag-decide naman akong magbanyo. Kasi naiihina ako nung mga sandaling yon. Pagkalabas ko, nadaanan ko ang kwarto niya. Slightly open yung door, sumilip ako kasi akala ko ay gising siya. Pagsilip ko ay may nakita akong babae katabi niya sa bed, nakasuot ng white dress na parang bulaklakin. Nakayakap sa kanya tapos ay tumingin sa akin. Siyempre nahiya ako kasi naisip ko na baka bisita ni Kuya Wency. Nag-smile ako tapos sabi ko, "Hi, kapatid ako ni Kuya Wency. Kumusta na si Kuya?" Tanong ko with todo smile pa. Tapos pumasok ako ng konti para silipin si Kuya. Tulog pa rin siya. Pero hindi umiimik yung babae. Tinitigan lang niya ako tapos yung ekspresyon ng mukha niya ay parang naiirita sa akin.
Yung parang nakakaistorbo ako. Naisip ko, sungit naman ito. Hindi naman kagandahan, dinaan lang sa puti at haba ng buhok. Kaya umatras ako ng konti tapos sabi ko sa kanya, "Sige, labas na ako. May dala kaming food, baka gusto mong kaming sabayang kumain." Pero deadma pa rin siya. Hindi na siya nakatingin sa akin pero ramdam ko pa rin na parang masama talaga yung titig niya sa akin. Lumabas ako tapos sabi ko kina mama at lola na nakita ko ang girlfriend ni Kuya Wency. Maputi at mahaba ang hair tapos ay masungit, hindi ako pinansin. Tumitig sa akin ang mama ko at tinanong ako kung sinong girlfriend ang sinasabi ko. Wala naman daw girlfriend ang kapatid ko. So natahimik ako. Nagtitigan kaming dalawa pati si lola. Yung babae sa kwarto ni kuya, ma. Nandun at nakita ko. Nakayakap pa nga siya sa kanya, ang sabi ko. Biglang tumayo si mama at tumakbo papunta sa kwarto ng kapatid ko. Sumunod kaming dalawa ni lola pero pagpasok namin sa kwarto ni Kuya Wency wala na yung babae. Pero ang weird kasi biglang may hangin na na-feel namin talaga na sobrang lamig. Paulit-ulit pa akong tinanong ni mama kung sure ba raw ako sa nakita ko. Kasi once daw ay may narinig siyang babae na kumakanta sa loob ng kwarto ni kuya. Pero pagpasok niya sa loob ay wala naman daw tao. Hanggang sa may nasuggest si lola na dalhin na namin si Kuya Wency sa albularyo. At yun nga, sabi ng albularyo na may babaeng araw na sumasama sa kapatid ko galing sa bundok na pinuntahan nila. Kaya daw nangihina yung pinsan ko kasi parang namamahay na sa kanya yung babae. Yun daw yung way nila para makuha ang gusto nila. At nahumaling din daw ang babae sa kakambal ko kasi half engkanto kami. Sa kabilang banda, dinasalaan ng albularyo ang kapatid ko. Tapos may bracelet na binigay ito para hindi na raw makalapit yung babae sa kanya. Pero sabi ng albularyo na naggalit daw yung babae nung nakita ko siya. Kaya umalis raw kasi gusto na raw talaga niyang kunin ang kakambal ko kaso'y may nakakita kaya hindi natuloy. So ayun, unti-unting bumuti na ang kalagayan ni Kuya Wency pagkatapos noon. Pero dahil sa may third eye ako, ay nakikita ko pa rin yung babaeng engkanto at galit na galit sa akin. Nagpakita pa nga ito sa panaginip ko at sinabi niyang mahal niya ang kapatid ko. At saka pinagkasundo daw ni Papa si Kuya Wency sa babaeng engkantong yon. Kaya dapat daw ay maging mag-asawa na sila. Kasi kung hindi raw matutuloy ang kasal, mag-aaway daw ang dalawang angka ng mga engkanto. Nagmatigas naman ako na hinding-hindi niya makukuha si Kuya Wency. Samantala nang tuluyan ng gumaling ang kakambal ko, ay kinausap ko siya ng masinsinan. Gusto mo ba talagang pakasalan ng babaeng engkantong yon? Tanong ko sa kanya. Hindi, pero kinausap ako ni Papa na kailangan ko siyang pakasalan para magkasundo ang dalawang angkan. Kwento naman ni Kuya Wency. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na nakapaglakbay na siya sa mundo ng mga engkanto. Natutunan daw niya na sa mundo ng mga engkanto, mas makapangyarihan daw ang mga babae kesa sa mga lalaki. Nang mga lalaking engkanto ay dapat sumunod sa ipinag-uutos ng kanilang babaeng asawa. Pumayag ka ba sa kagustuhan ni Papa? Muli kong tanong kay Kuya Wency. Hindi kasi dominante ang babaeng engkanto. Pero kahit na ayaw ko ay nagawa pa rin niya akong angkinin. Pagtatapat ng kapatid ko. Ayon sa kultura ng mga engkanto, once na nakipagtalik ang isang lalaking tao sa babaeng engkanto, may karapatan ng babaeng engkanto na angkinin ang katawan ng lalaking tao. Sa kabilang banda, kapag ang babaeng tao naman ang nakipagtalik sa lalaking engkanto, may karapatan ng babaeng tao na angkinin ang katawan at alipinin ang lalaking engkanto. Sa madaling sabi, may karapatan na ang babaeng engkanto na kunin si Kuya Wency sa ayaw man o sa gusto nito dahil naangkinan niya ang katawan ng kapatid ko. Kahit anong mangyari Kuya Wency, huwag kang sasama sa kanya.
Sasabihin ko kay mama at lola ang mga sinabi mo sa akin. Wika ko naman sa aking kapatid. Samantala ng gabing yon ay nagpakita sa panaginip ko ang tatay kong engkanto. Nagulat ako kasi kasama niya yung babaeng engkanto na gustong umangkin sa kakambal ko. Arian, sabihin mo sa iyong ina na hayaan niyo na si Wency na kunin at angkinin ng babaeng ito para matapos na ang gulo. Panimulang wika ng aking ama. Hindi pa. Kahit nakalahating engkanto kami, hindi kami papayag na mabuhay sa mundo ng mga engkanto. Dito lang po kami sa mundo ng mga tao. Pagmamatigas ko. Pero hindi mo ba naisip na ang katawan at itsura ninyo ay mas nararapat sa aming mundo? Hindi ba kayo nagsasawa ni Wency na araw-araw nilalait at hinuhusgahan ng mga tao? Panunubok pa sa akin ng aking ama. Kahit na ilang panlalait at panguhusga pang matanggap namin, mula sa kanila ay tao pa rin kami. Nag-usap na po kami ni Kuya Wency na hindi namin iiwan sina mama at lola. Dito ang mundo namin, Papa. Kaya hayaan nyo na kaming mabuhay dito, ang sabi ko sa kanya. Pero hindi naman nagalit si Papa sa sinabi ko at mukhang naiintindihan naman niya ako. Mamayang kaunti ay may sinabi si Papa doon sa babaeng engkanto gamit ang ibang wika. Tapos ay nakita ko na lamang na nagagalit yung babaeng engkanto sa aking ama. Hanggang sa bigla na lamang itong nagpalabas ng malakas na liwanag. Tapos ay nagising na ako. Kinaumagahan agad kong ikinuwento kina mama at lola ang pagpapakita ni Papa sa aking panaginip. Siyempre nagulat at kinabahan sila. Pero sumingit si Kuya Wency at nagsabi siya sa amin na nagpakita rin sa kanya si Papa sa panaginip na wag na raw kaming matakot dahil hindi na raw tuloy ang kasunduan niya sa babaeng engkanto at hindi na raw niya kami pipiliting mabuhay sa mundo ng mga engkanto. Pero ayon pa kay Kuya Wency, nangako daw sa kanya si Papa na babantayan daw niya kaming magkapatid. At yun nga, Papa Dudut, lumipas ang mga taon at naging normal na ang buhay namin. Oo, nagpapakita pa rin sa amin si Papa hanggang sa ngayon, pero hindi na kami natatakot sa kanya. At katulad ng dati, kapag sinasabi naming mga half-engkanto kami, marami pa rin ang hindi naniniwala. Pero okay lang, besides ay ayaw din naman namin ma-expose bilang mga anak ng engkanto. Dahil natatakot kami na baka isang araw ay bigla na lang kaming kidnapin at gawing subject sa eksperimento. Basta Papa Dudut, hindi na namin pinipilit sa mga tao ang katotohanan. Ano man ang iniisip nila sa aming magkapatid ay wala na kaming pakialam. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mapili pong i-ere. Alam ko na marami ang mag-aakusa sa akin na peke o gawa-gawa lang ang aking istorya. Pero wala kaming pakialam sa kanila. Kung sa mga engkanto, nagawa namin ng kakambal ko na maging nonchalant, sa kanila pa kaya. Anyway, maraming salamat in advance at sana'y magpatuloy sa pag-usbong ang Papa Dudut YouTube channel. Lubos na gumagalang, Arian. Maraming salamat, Arian, sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Oo, marami mga tao ang hindi naniniwala sa mga multo, engkanto at iba pa. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi nag-i-exist ang mga nilalang na yon sa mundo natin. Sa mga nakaranas na makakita at makasalamuhan ng mga engkanto, malamang ay sasabihin nilang totoo ang mga engkanto. At kabaligtaran naman sa mga taong hindi pa nakakakita o nakakasalamuha ng mga nilalang na hindi nakikita. Ano man ang katotohanan, isa lang ang sigurado, na ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Ito po yung aming channel na nagpo-post po ng mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay meron po kaming existing na promo, no? Na pwede po kayong manalo ng 500 pesos
every time na kayo po ay nanonood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po subukan nyo pong silipin yan at manalo po kayo ng 500 pesos GCash. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa